May iba naman po tayo ng usapan mga kapuso. Ilang milyong Pilipino ang naiulat na naging biktima ng tinatawag na mental disorder o yung pong may mga kapansanan sa pag-iisip. Pero isa pong halimbawa niyan, depression o depresyon. Sobrang pagkalungkot. Pero tila hindi raw yan pinapansin dahil hindi raw itinuturing ng karamihan na isang sakit ang tinatawag na mental disorder. Bukod po dyan, kulang yung mga espesyalista na nakatuon sa mga may kapansanan sa pag-iisip. Narito ang special report ni Deo Bugawisan. Isang taon nang nakakaraan, pero tila binabangungot pa rin daw ng gising si Tony. Di niya tunay na pangalan. Pag naaalala niya ang walang buhay na anak sa kanlungan mismo ng kanyang tulalang asawa. Hindi na siguro nakayanan yung itsura ng bata na nagsisisyon. May bumubulong daw sa kanya na pag patay na yung bata, ma-save siya. Sinakal na yung anak ko. Tinakbok sa ospital, dead on arrival naman siya. Nung una, hustisya para sa namatay na anak ang sigaw ng nangungulilang ama laban sa asawa. Nagsampa ako ng kaso noon pero hindi na rin ako tinuloy. Kung naipagamot lang daw sana ng mas maagang asawa, baka buo pa raw ngayon ang kanyang pamilya. Karaniwan ang taong may depresyon, nakakaramdam ng lungkot, nawawala ng interes, nakukonsensya, hindi nakakatulog ng maayos, walang gana o sobra kung kumain, parating pagod, at hindi nakakatutok sa mga gawain. At kapag malala na, hindi lang ibang tao ang nalalagay sa peligro. Iiwasan natin dito, titingnan natin ano ba yung posibilidad na meron siyang gawing masama din sa sarili niya. Baka mag-suicide siya. Gaya ni Paul De Vera. I got molested. During the moment of depression, the desire to kill myself, the desire to give up, it stays. I-consider din na mental illness has far-ranging consequences. Sa datos ng World Health Organization o WHO, sa buong mundo, isa sa bawat 20 ang nakikipaglaban sa malubhang depresyon. Walang bagong datos tungkol sa Pilipinas, pero noong 2004, nasa mahigit 4.5 million Pinoy ang naiulat na biktima ng depresyon. Mas mataas pa raw siguro ito kung tutuusin, lalo na't ang mga mental disorder gaya ng depression, hindi raw itinuturing na sakit ng karamihan. Hindi masyadong sineseryoso din ng mga tao, kasi pwede kasing hindi ganun kalawak ang kaalaman nila. Kaya nga po napaka-importante talaga i-educate din natin yung society tungkol dito. Salat na nga sa kaalaman ng ating lipunan tungkol sa mental health, kulang din ang mga espesyalistang sanay magbibigay lunas sa may mga kapansanan sa pag-iisip. Kulang manpower, a little bit less than 500 board-certified psychiatrists in the Philippines. The problem is, where are they? Sa datos ng Philippine Psychiatric Association, iisang psychiatrist lang daw ang nakatalaga sa kada 200,000 Pilipino. Balakid din kung ituring ng WHO ang negatibong pagtingin ng lipunan sa mga taong may mental disorder. Maraming tao, maraming pasyente na may mental illness, hindi sila pumupunta sa doktor. Una, may stigma sila dahil baka isipin na lang ano yung isipin ng iba. Sa kada 3 depressed na Pilipino, isa lang daw ang nagpapatingin sa espesyalista. Titiisin naman ang isa ang karamdaman dahil sa kahihiyan, habang ang natitirang isa, wala raw kaalam-alam kung ano ang nararamdaman. Nakakabahala lalo at sa pag-aaral ng WHO, pumapangalawang depression sa mga karamdamang magiging sanhi ng pagkakasakit o kaya ikamamatay ng mga tao pagdating ng taong 2020. Pero gaya ng iba pang karamdaman, lalo na kung naisasaayos lang ang mga serbisyo para sa mental health. At ang lipunang kinabibilangan ng pasyente, may malasakit, may pangunawa. Deo Bugawisan, nakatutok 24 oras.